Sobrang dali lang kumuha ng birth certificate o yung mga PSA certificate katulad ng marriage, death, or Senomar sa GCash. Pero dapat alam muna natin yung mga hindi dapat gawin para nga naman hindi makakuha ng Certificate of No Record. Pag-usapan natin yung mga dapat nating malaman at yung buong proseso sa pag-order ng birth certificate o iba pang PSA certificate. By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para nga naman hindi masayang yung binayad natin sa G-Live or sa GCash para sa pag-order ng birth certificate, marriage certificate, death certificate, or Senomar, dapat alam natin yung mga common mistakes na pwedeng ma-encounter para nga naman hindi makakuha ng Certificate of No Record na katulad nito. Unang-una, kapag nag-order tayo ng certificate sa GCash, kukunin yung information sa GCash account natin. Ibig sabihin, katulad nito, sa loob to ng GCash app, pag kinlik ko tong PSA helpline, itong first name, yung complete name, birth details, automatically populated na yan. Hindi na yan na-edit. Lalo kung ang in-order mo ay birth certificate mo mismo. Kung sakali na hindi na pala updated yung GCash account mo o kaya naman may mga maling information, mas maganda na ipa-update muna yung account information mo. Sa loob ng GCash app, pwede niyang gawin sa profile, pwede niyong piliin yung update account information katulad nito. Pangalawa, baka mamaya magkamali ka ng in-order. Meron na kasing tinatawag na PDF download o yung soft copy. Hindi ito yung actual na papel, instead, mada-download mo lang yung kopya sa cellphone mo or sa computer mo. Yung mismong i-deliver sa'yo, yun yung tinatawag na hard copy o yung birth certificate. Baka mamaya mag-order ka ng PDF download tapos na-realize mo ang kailangan mo talaga yung hard copy o yung actual na papel. Hindi na yan pwedeng i-update. Kapag nakapagbayad ka na for PDF download, yun na mismo ibibigay sa'yo. Kung sakali na kailangan mo pala ng hard copy o yung actual na papel, kailangan mong mag-order ulit ng hiwalay. At kapag ganyan, another fee na naman. 365 or 420 pesos, depende sa document. Dito yung part na kung saan pipiliin mo kung ano yung certificate, PDF download ba or delivery. Kung sakaling hard copy, ito dapat yung piliin. At later on sa proseso, hihingin yung address mo kung saan i-deliver at sino ba yung authorized representative. Pangatlong mali is hindi dapat pagsabay-sabayin yung order kung magkakaiba yung document. Pwede ka lang magdoble ng order kung same document. Halimbawa, 2 kopya ng birth certificate ng parehong tao, pero hindi pwedeng magkaibang tao yan. Hindi rin pwedeng isang birth certificate, isang marriage certificate. Dapat parehong document, sasabihin mo na lang kung ilang kopya. Kung sakaling kailangan mo ng multiple requests, halimbawa isang birth certificate, isang Senomar, isang marriage, 3 order yung gagawin mo. Katulad nito, at yung pagpipilian, hindi pwedeng 2 agad yung piliin sa kada order. Paisa-isa lang muna. At napakadali naman yung buong proseso, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-order online. Next naman ay paano kung wala ka sa bahay, sino yung tatanggap? Kapag wala kang inassign na authorized representative, ikaw talaga yung dapat at tumanggap ng dokumento. Dapat, yung courier, hihingin yung valid ID mo as proof na ikaw talaga yung nag-request at yung dapat na tumanggap. Ang kagandahan naman dito sa PSA, sa website nila, pwede mong i-update kung sino man yung authorized representative. So, katulad nito, kapag nag-order kayo online, pipiliin nyo kung may authorized representative ba. Sa halimbawang ito, pumili siya at kailangan lang ilagay yung information kung sino ba yung representative na yon. Dapat legal age, 18 years old and above. At maghanda na rin ng valid ID. Ito nga pala yung email na natanggap natin nung nag-order tayo ng birth certificate sa GCash. Meron ditong order number or reference number. Kapag kinlik niyo yung customer service portal, mapupunta kayo dito. Andito yung mga detalye. Ang kagandahan, pwede pang i-update yung authorized representative or pwede pa kayong mag-assign. I-click nyo lang tong change APR at ilagay dito yung information. Pwede nyo itong gawin kung kaka-order nyo pa lang o hindi pa dinideliver sa inyo yung document. At katulad nga ng sabi dito, you may authorize someone else to receive your order during delivery. So, ita-check ng courier kung sino ba yung inassign ninyo at kailangan nga ng valid ID para ma-double check nila
kung tamang tao yung nagkiklaim. Panglima, ito yung iniiwasan natin, pero just in case na madoble yung charge, hindi natin to kontrolado, instead yung system yung possible na nagkamali. At isa lang yung document na in-order ninyo. Katulad nito, dalawa yung na-charge. Ang gagawin nyo ay manghingi kayo ng refund sa GCash mismo. Again, kung doble yung charge, sa GCash siya hihingin, sa help section ng GCash app mismo. Pero kapag naman nagkaroon na ng payment dito, isa lang yung na-charge, at sa PSA, sa email na pinadala sa inyo, hindi pa siya paid, pwede kayong makipag-coordinate sa PSA mismo kung ano yung dapat gawin. At idagdag ko na lang din na gaano katagal maghihintay kapag Metro Manila 3 to 8 business days, kapag naman provinces mas matagal, kapag naman PDF download pwedeng 1 to 3 business days. So dahil nga alam na natin o merong estimate dito, huwag na lang tayo masyadong umalis at abangan yung document na hinihintay natin o yung PSA delivery. So ito yung summary, dapat tama yung mga details, lalo yung complete name at birthday. Tama din yung in-order natin, PDF or delivery ba? Dapat din may taong tatanggap kapag dineliver na at may enough na GCash balance. Pag-usapan natin yung buong proseso, sobrang bilis na lang nito, bali ito yung pinaka-itsura niya. Una-una, mag-login muna sa GCash wallet ninyo. Pumunta dito sa Explore the app, merong GLife. May pagkakataon na baka hindi nyo to agad makita. Tingnan nyo lang sa bandang kaliwa o sa kanan, i-slide nyo lang yung daliri nyo dito hanggang sa makita nyo yung icon ng GLife. I-tap nyo lang yan, andito na yung PSA helpline. Tap ulit to, at kailangan i-allow natin yung pag-share ng information sa GCash papuntang PSA helpline. So, check natin tong dalawa and then continue. Ito yung terms and conditions. Hindi mag-enable yung I agree hanggat hindi natin na-scroll down hanggang baba. So, tap I agree. Ito yung sinasabi natin kanina na ito na yung name at birthday mo. So, are your name and birthday correct? Yes naman. Fill upan yung mga next na information katulad ng sa gender, yung sa maiden name, mag-provide ng email address at cellphone number. Sa bandang baba, i-check itong agree sa terms and conditions. Dito sa announcement, pwede namang hindi yan i-check and then tap submit. Ano yung PSA certificate na gusto mong i-order? Birth certificate, marriage, Senomar, death, or Senodeath. Kapag mga document, pwede lang i-request ay yung para sa sarili mo, sa parents mo, or sa anak. Hindi pwede yung sa kapatid, sa pinsan, sa kakilala, basta yung immediate family lang. Kapag birth certificate, marriage certificate, or Senomar, pare-pareho yung pagpipilian, pero pag death, obviously hindi mo na pwede ma-request yung para sa sarili mo. So, try natin yung sa birth certificate and then myself, and then ano naman yung reason. Pili kayo ng isa dito. Kung wala dyan, i-tap nyo tong others. Ilagay na lang yung reason ninyo. Sa akin, personal copy. Ito na yung part na ano yung certificate na i-order mo. Sa akin, hard copy. That's why delivery pipiliin. Tap next. Birth certificate. Ito na yung details mo. And then, yung birth details naman, maging yung details about sa tatay mo. Kapag naman ibang birth certificate yung i-order, pakita natin yung halimbawa. For this case, yung sa tatay, yung reason, ganun lang ulit, hard copy pipiliin natin, birth certificate nung tatay mo. So, fill upan lang information, maging yung birthday. Sa birthday nga pala, yung calendar, para mas mabilis, i-tap nyo tong year, piliin dito yung tamang taon, and then from here, i-check nyo na lang or hanapin nyo na lang yung buwan at araw. Next naman, yung sa birth details niya, saan pinanganak. Next is yung pangalan ng tatay niya o ng lolo mo. Dito yung details. Next naman, yung mother's maiden name o yung pangalan ng lola mo nung dalaga pa. Nagkaroon ng error dito, i-correct nyo na lang katulad dito. Ang sinabi is i-review yung information na nagmi-mismatch. Kapag na-correct na, pwede na mag-proceed, tap yung next, andito na yung delivery address. Siguraduhin na tama ito para nga naman hindi magkaroon ng problema sa pag-deliver. Ito yung part na mag-a-assign ka ng authorized representative just in case na hindi ka available. Ibigay yung pangalan, dapat legal age, dapat 18 years old and above. Ilang kopya yung pwedeng piliin, pwedeng mag-request up to 10 copies ng same document. Sa akin, isa lang. Tap next. Ito yung details, i-double check kung tama lahat ng info. Sa bandang baba, i-tap yung place order, pay via GCash, magpapakita ito, i-tap nyo yung pay 365 at confirm na yung payment.
Sa transaction history, isang beses lang ako na-chargean so wala naman naging problema. At i-check nyo na yung email ninyo kasi nandun yung updates kung paid na ba at for delivery na ba yung document. Sa akin, hindi tumagal ng more than 3 days. Sa inyo, i-double check ninyo, especially kung saang location i-deliver yung document. By the way, kung may question kayo na paano yan, hindi naman pala na-deliver yung document, naghintayin na kayo, pero wala talaga ang dumating. Pero kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol siyan, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!